Ayan, ayan, ayan. Nakikita nyo, 8 seconds, 3 seconds si Noderbeck. Ito ba nangyari kahapon, ha? Chumek si Magnus instead na kainin. Nag-king move. Chumek na naman. At pagka winning na si Magnus dyan eh. Kasi pwede na pong kainin. Pwedeng ganun eh. Pero pagka-check ko, rum! Sa poll. Grabe. Nadali yung hari. Winning na si Magnus. Yan yung nangyari kahapon. Ang tanong, makabawi kaya sa pagkakataong ito? Itim naman po si Magnus, puti po si Noderbeck. Pero nagsimula na. Eto. C4 po ang tinira, G6 lang si Magnus, inipor. Medyo ginugulo lang ni Magnus opening. Anyway, kahapon tinirahan lang ni Noderbeck ng center counter si Magnus as block eh. Panalo pa rin eh. Knight F3 lang. E5. Grabe, ang weird na ng opening na ito. G3. Uy, kunat lang ah. Malamang Knight E7 pupunta to si Magnus. Ramdam ko. Baka mag-Knight muna dyan. Knight E7, ganon, castling, and then F5. Tingnan natin. Hulaan natin yung setup na gagawin ni Magnus. Ang weird po kasi na, eto muna. So, symmetrical lang. Gaganon yan. Gaganon yan. Ayan, castling, D6, Knight D, di ba? Castling. Tapos mga ganun-ganun yan eh. Ay, nunahan. Pusang gala. Binomba. Binomba. Grabe. Kasi usually gumaganon yan eh. Pero binomba. Agatin ko, gaganon pa rin. The point is, D3, D6 muna. Kasi yung minsan, pagka ginanon, sinasara. Pero Magnus, he allow H5 sa'yo na yan. Inalaw niya lang po yung H5, no? Babawi kaya si Magnus? Yan ang magandang tanong. In H5, Bishop G4 lang. Tinulak. Bishop F6 lang. Bahala ka dyan, sabi ni Magnus. Ito yung mga threat ha. Yung mga talon mamaya ha. Kasi nakapin eh. According sa engine evaluation, this is close to equal. So, equal pa rin daw. At ang kagandahan yan, mabilis pa rin si Magnus, no? Mabilis si Magnus. Talagang babawi ito ngayong gabi. Tingin ko, natulog na maaga to. Masarap tulog nito ngayon. Kahapon kasi, parang ano lang eh. Parang ano lang kahapon eh, no? Nag-D3 lang parang develop. Ayan, common naman. Tingin ko pinag-isipan to eh kung ano mangyayari. Pero D3 is to simply develop the bishop somewhere. Hindi ko sure kung dito. Solid na position lang. Queen lang sa D7. Ayan, dalawa po pinaplano ni Magnus eh. It's either magcasting siya dito or dito. So, tinitingnan niya yan kung saan siya magkakasling. Saan mas maganda magcasting. Ako, to be honest, mas feel ko sa king side pa rin eh. Tapos atras yung bishop dito, gaganon. Anyway, nag-bishop e3, tumalon pa rin yung kabayo. Ang bilis tumira ni Magnus. According to engine, lamang daw po si Magnus. Bilis tumira. Wow. Nakapin po eh. Nakapin. And the good thing is, since nandito na yung pawn, walang lakto-lakto dyan, no? Para ma-disrupt man lang sana yung bishop G4. Looking good for the side of Magnus daw, sabi po ng engine evaluation. Shoutout po sa mga nanonood at nag-share. Mamaya babasahin natin ha? Kung yung mga nag-share na yan. Leading pa rin po si Wei sa mga nagtatanong 2 points lead sa kanyang sumusunod na second place na si Magnus. Kinapture, Tinex, okay, Knight, tatalon ba? Itatalon ba? Nag-iisip kung itatalon dun eh. Pag di naman tumalon, pwede umatras gumanito eh. Pero usually kasi, ang laging unang analysis mo sa piyesa mo, pasugod. Ano mangyayari pag sumugod? Hindi pag umatras. Ay dito po siya umatras. Okay, ang tanong san square nito? Kaya ayokong pumunta dyan eh. Wala akong makitang square niyan eh. At least dito, meron dito, ito defend. Di ba? Pero dito, san tatalon? San tatalon? I'm looking for a square. Wala akong makita.
O baka hinarang niya lang para ito yung makatalon para hindi nakapin. Anyway, Magnus Carlsen tumira lang po ng knight sa c6. Tamang develop lang ng knight. Oh, yun nga. Hinarang niya lang para ito yung tatalon. Umatras yung bishop. Tama. Yun nga yung plano niya. Hindi ko agad na-gets. Pero ayan, pwede na ata mag-castling tapos f4. No? Hindi, nag-queen dito, pwede din siya mag-castling queen side. Pareho po sila, ayaw munang mag-castling. So, ang nakita ko sa queen dito, pre-event ito, pero ayan, dinuktungan ng Reyna, itutuloy pa rin yung plano, papabagsakin yung pawn sa may h6. So, mapipili na atang bumalik. Mapipilitan bang bumalik? Hindi, sinugod. Ibig sabihin, ayaw niya na mag-castling kasi pwede po i-take siya na. Magna-knight takes. I see. So, hindi maganda. Akala ko kasi pagka takes may ganito. So, anyway, F4 is looking good. Kung meron palang knight takes F4 yan. Kinapture pa rin ni Magnus. Knight takes F4 Nalitaw Ay, grabe. Sabi nga ng engine, sige, kainin mo lang. Ipacheck mo lang. Grabe. Grabe yung engine, grabe din si Abdusattorov. Nawala yung kalamangan ni Magnus. Ayan na naman sila. Nung nakaraang game, first game po nila, lamang si Magnus doon. Out of nowhere, nag-blunder. Lumamang bigla si Noderbeck. And then, nag-blunder si Noderbeck. And then, lastly, nag-blunder si Magnus. Naging roller coaster yung laban nila. Shoutout po sa lahat inyong lahat. Woo! Kining mo man lang sa D1. I was expecting King F1. Pero tumakbo lang. Papunta sigurong C2. Eto, kukonek doon. Grabe na yun, Pagdating naman po sa oras, may 1 minuto po ang kalamangan ni Magnus. Nag-knight lang po sa F3, mali daw. Dahil nakapasok. At yung pasok, kanina pwede naman pumasok, pero ayan, grabe kalakas niyan. Hindi mo basta mapaalis. Kung nasa knight H2 kasi pwede dito papaalisin siya Hindi mapaalis, ilang tira pa ang kailangan gawin para mapaalis yung bishop na yan. Naging halimaw ang bishop sa may E3. Lumamang na naman si Magnus because of that. Eto na naman po tayo. Lamang na naman si Magnus, Tingnan natin, For some reason, yung lamang ni Magnus hindi umuobra. Dito po kay Noderbeck kasi nasisilat niya pa rin si Magnus after that advantage, no? Nag-castling lang. Ayan. Ang ganda daw yung tinira. Kinastlingan lang, sir. Ang problema dito ni Noderbeck, yung king niya hindi safe. Yung king sana natakbo, sabi ganun, maganda. Kaso laging may check. Iilalim ka ulit. Pag naman ikaw tumulak dito, pwedeng tulakan, magkakaroon ng butas sa B3. So, ang hirap mag-connect yung tore. Importante po kasi kung yung tore ito nandito na, lamang na po yan. Kaso illegal yun. Anyway, ano ang gagawin ni Noderbeck? Hindi po siya makatira. 1 minuto na po ang kalamangan ni Magnus. At umaangat pa yan. Shoutout po sa mga nanonood. Uy! Grabe ka blunder daw. Biglang nangitim na ng tuluyan. Bakit kaya ganon ang evaluation ng engine? Ay, knight B4 hindi madepensahan? Kasi wala nang knight D1. Wow! Sinimplihan na nga lang ni Magnus Kinapture na lang ng ganun may capture pawn takes naman. Para depensahan sana. Di pala madepensahan. Wala. Ayun na nga po. Yun ang nangyari. Yun ang ginawa ni Magnus. Umatras lang. Umayos na. Mawa 1 pawn down ng malinis. Knight C1 is the best. Para lang po sana pandepensa. Medyo passive nga lang talaga. Pag kinapture takes, 1 pawn up na ang resulta So, pero tingin ko, yun ang pinakamaganda. At least yung pawn na ito, magiging weak later on. May mga ganun-ganun, no? Wari, knight C1. You'll take, takes, rook dito. Tapos, rook yan ng thread. Babagsak doon. May ganun. Kahit pa paano, may counterplay. Nag-iisip si Noderbeck. Less than a minute on the clock. 2 minutes pa, mahigit si Magnus. Shoutout ba sa lahat ng nanonood? Talagang babawi si Magnus. Pero ayoko na magsilita hanggang di pa tapos yung laban. Kasi nung nakaraan, sabi ko, winning na Alam na ni Magnus yun Pero natirahan ng rook G7. Aba! Yun na nga ang ginawa. Pero ang nakakamangha, umatras lang. Ayan na po. Teka lang nawala yung sinasabi kong possible 1 pawn up Kasi pwede na mag-king C2 ngayon
Hindi pa rin madali, guys. Oh, may counterplay pa dito. Hindi pa rin madali, maniwala kayo. Lamang sa lamang, pero hindi pa yan ganun kadali. At nakikita nyo, nag-i-struggle pa rin si Magnus kung anong gagawin niya. Do, lamang na lamang daw po dito ang item according sa engine. Pero ang hirap planuhin eh. Actually, ayan o, grabe yung pinapatira ng engine. Rook B8, para saan? Ganun. Yung pinapatira ng engine, ang hirap intindihin nun. Ang dami nangyayari sa posisyon, yun lang gagawin mo. Oh, ang tanong naman, paano i-develop to? Ayan, nag-rook po dito para dito yan eh. Kasi hindi siya maka-open file na ganun eh. Pwede din gumanito yan. Tapos, we'll try to open up the H file. Nahihirapan pa si Magnus. Nahihirapan si Magnus kasi yung D4 din po because of that weak pawn, hindi makagalaw basta-basta yung kabayo. Ang hirap pang laruin ito. Yes, sabi ng engine, lamang ang item, pero hindi madaling laruin. Hindi natin masisisi si Magnus dito. Iba kasi, kung makapagsalita, ano ba yan? Lamang na, hindi pa napanalo. Engine yung nagsasabing lamang, pero pag tao naglalaro, mahirap laruin yan. Ayan na nga po, ginawa, bumalik dito. May pressure ngayon siya sa G3 or G6 yan. Tumira lang ng rook doon. Aba, nakakapagtaka yun. Bakit libre yung pawn? Bakit pinakain lang? Nag-king move. Puti pala titira. Ay, din pala titira. Nag-king, knight move. Eto, gagawin yan. Oy! Tingnan mo, kanina pa lamang si Magnus no, pero hindi ko maunawaan din kung saan talagang matinding panalo. Pero sabi ni Magnus, mukhang delikado na ang buhay ko sa may king side. I need to run away. Lilipat ako ng bahay. Uy, tinuloy din. Parang rook B8 idea with B4. Ginawa na nga po, pero pinalit-palit ang mga pyesa. Alright, so rook takes yan. May puenteriya pa kaagad sa C-file. Mukhang maganda yon for the side of Magnus Tumalon yung kabayo. Capture na ata to. Takes, and then something like that. Chicken. May mga ganun na ata yan Teka lang Pero mag-ingat ng konti kasi may habol ditong bawi. Hindi madali, hindi talaga madali yung position. 8 seconds na lang si Norderbeck, samantalang 20 seconds pa si Magnus. Uy, binigay na ni Magnus? Wala na, nag-equal na. Libre Ay, tinulak pa. Mali pa daw. Pinadepensa pa umokay pa rin si Magnus. Wala kasing oras So, tumakbo na yung king, binigay na lang to. Ay, hanep kaso, paano to didepensahan later on? Diyan ka mamumblema. Eto, hindi pa pumakain dahil may kain dito. Nanalo sa time? Ay, yun lang. Naubusan ng oras. Naubusan ng oras. Naubusan ng oras. Yun lang. Anyway, tingnan natin si Wei. Ay, natalo si Wei! 1 point na lang ang kalamangan ni Wei. Meron pang 6 na rounds na nalalabi. Grabe. Ipakita lang natin yung sun blunder ni Magnus na kung saan na-equalize daw. Ayan. Ito po, according sa engine, knight takes G6. Pagka knight takes G6, rook takes G6, ayan, medyo okay pa daw. Ang problema kasi, yung capture po dito kaya hindi po ginawa yan. Pero kakainin mo lang pala yan Kaya tinulak niya muna Ayan daw ang tamang tira, medyo close to equal pa. Sabi pala rook F2 dito. Pagka rook F2, grabe yun. Talaga? Rook takes A5. Ano yun? Kain. King B1. Paano naging... Grabe yan daw yung panabla. May threat dito. Siguro kakainin. Kasi walang silbi to Kakainin siguro ng ganyan. Tapos mga check. Grabe Grabe yan panabla. Hirap pakita wala nang oras Anyway,
Leading pa rin si Wei pero 1 puntos na lang ang kalamangan. Si Pragnananda solo third na. Grabe, natalo si Wei. Ayan na. Medyo humahabol na si Magnus. 1 puntos na lang, sir. That little mouse, 'cause I'm an albatross.